Magandang araw mga kasirin. May mga lihim na hindi basta-basta maikukwento. Mga damdaming pilit nilalabanan, pero sa huli, tinutukso ng tadhana. Ang liham natin ngayon ay mula kay Sharon, isang babaeng nasangkot sa isang bawal pero matinding relasyon. Kasama ang mismong ninong niya. Dear DJ Serene, ako nga pala si Sharon. 29 years old na ngayon. Pero ang kwentong ikukwento ko sa'yo ay nangyari noong ako'y 25. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan to, pero isang bagay lang ang sigurado. Hindi ko ito malilimutan, kahit gusto ko mang kalimutan. Noon pa man, alam kong may mga bagay na hindi dapat, pero minsan, kahit anong iwas mo, hinahatak ka ng sitwasyon sa direksyong hindi mo inaasahan. At minsan, kahit alam mong mali, may parte sa'yo na gustong tikman ang bawal. Ganon ang nangyari sa akin, DJ Serene. At ang taong kinasangkutan ko, si Ninong Barok. Oh, ang sarili kong ninong sa binyag. Alam kong maraming magagalit, maraming magtataas ng kilay, pero wala na akong magagawa. Nangyari na. At sa gabing yon, sa isang madilim at tahimik na sulok ng Bulacan, sa damuhan kung saan kami lang ang saksi sa nangyari, naramdaman ko ang init na hindi ko kailanman naramdaman sa ibang lalaki, isang kasalan sa probinsya. Isang gabing puno ng tawanan, tugtugan at alak. Andun ang buong pamilya, mga pinsan, mga tiyahin, at syempre, andun din si Ninong Barok. Matagal ko na siyang kilala, mula pagkabata hanggang ngayon. Hindi lang siya basta ninong sa pangalan, naging malapit siya sa pamilya namin. Noong bata, siya yung madalas magdala ng pasalubong, laging nakangiti, laging may biro. Pero habang tumatanda ako, nagbago ang tingin ko sa kanya. Nakita ko kung paano siya magdala ng sarili. Ang tikas niya, ang lalim ng boses niya, ang paraan ng pagtitig niya na parang alam niya ang iniisip mo. Matipuno siya kahit nasa 40 na. Yung tipong halatang batak sa trabaho, may kaunting puti na sa buhok, pero lalong nagpadagdag sa porma niya. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng tinginan. Nagkakasalubong ang paningin namin habang umiikot ang tagay sa lamesa. Wala namang halata sa iba. Pero sa akin, may kung anong gumapang sa loob ko. Parang mainit na hangin na dumaan sa batok ko. Isang pakiramdam na hindi ko maintindihan. Pero hindi ko rin kayang baliwalain. Sharon, hindi ka pa rin nagbabago. May bahid ng biro ang boses ni Ninong habang nilalaro ang baso sa kamay niya. Ganda mo pa rin. Napangiti ako, pero may kung anong kilabot ang dumaloy sa katawan ko. Nambobola ka na naman, Ninong. Sagot ko, sinubukan kong gawing casual. Nagbibiro ba ako? Bumaba ang boses niya, halos bulong na. Dati ka pang maganda, pero ngayon, mas may dating ka na. Tumama ang alak sa sistema ko. Naging mas mapanuri ako sa kanya. Ang mga matang, parang may iniisip. Ang bahagyang pagngisi niya habang umiinom. May kung anong bumubulong sa isip ko, na umiwas pero hindi ako kumilos. Maya-maya, nagpaalam akong lalabas saglit. Kinailangan kong magpahangin. Hindi ko alam kung dahil sa alak o dahil sa bigat ng titig ni Ninong. Pero pakiramdam ko kailangan kong huminga. Pero hindi ko inaasahan na susundan niya ako. Tahimik sa labas, ang tanging maririnig lang ay ang mahihinang tunog ng cricket at ang malamig na simoy ng hangin. Naglakad ako papunta sa damuhan, malayo sa ingay ng kasalan, malayo sa mga matang maaaring makakita. Paglingon ko, andun siya. Ba't ka lumabas, Ninong? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Ikaw? Ba't ka lumabas? Sagot niya pabalik, hindi inaalis ang titig niya sa akin.
Napalunok ako. Hindi ko alam kung dahil sa lamig ng hangin o dahil sa init ng presensya niya sa tabi ko. Lumapit siya. Hindi pa dalos-dalos, hindi agresibo. Pero ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang niya. At nang huminto siya sa harap ko, sapat na lapit para maramdaman ko ang init ng katawan niya kahit malamig ang paligid, hindi ko alam kung lalayo ba ako o hindi. Sharon. Bulong niya. At sa paraan ng pagbigkas niya ng pangalan ko, parang may kung anong kuryenteng dumaloy sa buong katawan ko. Ang kamay niya, dahan-dahang lumapat sa braso ko. Hindi agresibo, hindi bastos, pero sapat para mapaigting ang kaba sa dibdib ko. Ang tagal na kitang pinagmamasdan, mainit ang hininga niya sa balat ko. Masyado siyang malapit. Napalunok ako. Ninong, lasing ka na yata. Napangisi siya, bahagyang tumingin sa baba bago bumalik ang tingin sa akin. Ikaw? Lasing ka na ba? Napakagat ako sa labi. Hindi ko alam ang isasagot. Hindi ko rin alam kung anong dapat kong gawin. Pero ang totoo, hindi ako lumayo. Hindi ko siya itinulak. At sa isang iglap, bumaba ang kamay niya sa bewang ko at hinila niya ako palapit. Sapat na para ang mga labi namin ay magkalapit. Sapat na para maramdaman ko ang tibok ng puso niyang bumibilis. Katulad ng sa akin. Nagtagal kami sa ganoong posisyon. Parehong nag-aalangan. Parehong naghihintay kung sino ang unang bibigay. At bago pa ako makapag-isip ng tama, ako ang pumikit. Hanggang sa maramdaman ko ang labi niya sa labi ko. Mainit. Mabagal. Mapanganib. At sa gabing yon, sa ilalim ng madilim na kalangitan ng Bulacan, sa gitna ng damuhang saksi sa bawal naming nararamdaman, nagsimula ang isang bagay na hindi na dapat nagsimula. Mainit pa rin ang pakiramdam ko, kahit malamig ang simoy ng hangin sa paligid. Nakapikit ako, pero gising ang lahat ng pandama ko, ang bigat ng kamay ni Ninong sa bewang ko, ang init ng katawan niya na nakadikit sa akin, at ang paraan ng labi niyang dahan-dahang lumalapat sa akin, parang tinatantiya kung hanggang saan niya ako kayang dalhin. Hindi ko alam kung ilang segundo o minuto kaming nanatili sa ganoong posisyon, pero pakiramdam ko, napakahabang sandali iyon. At ang mas nakakabaliw, hindi ko siya itinulak. Mas lalo pa akong lumapit. Ramdam kong hinigpitan niya ang hawak niya sa akin. Parang natatakot siyang bumitaw. O baka natatakot siyang magising mula sa isang panaginip na ayaw niyang matapos. Narinig ko ang malalim niyang paghinga. Halos parang pagpipigil sa isang bagay na matagal nang gustong kumawala. Sharon. Bulong niya. Halos wala sa sarili. Napatingin ako sa kanya. Doon ko lang napagtanto kung gaano ka-intense ang titig niya. Mainit, puno ng pagnanasa, pero may halong pag-aalinlangan. Dapat ba nating itigil to? Mahina niyang tanong, pero sa tono ng boses niya, parang hindi niya talaga gustong marinig ang sagot ko. At ako, hindi ko rin alam kung anong isasagot ko. Pero hindi ako umatras. Sa halip, mas lalo kong naramdaman ang init ng palad niya nang dumaan iyon sa hubad kong braso, paakyat sa balikat, bago huminto sa pisngi ko. Banayad ang dampi ng hinlalaki niya sa gilid ng labi ko, parang tinatandaan ang bawat parte nito. Ang tagal na kitang pinagmamasdan, sabi niya ulit. Mas mahina ngayon, parang isang pag-amin na hindi niya kayang bitawan ng buo. Ramdam ko ang init na gumagapang sa katawan ko. Hindi lang dahil sa alak na kanina ko pa iniinom, kundi dahil sa presensya niya, sa paraan ng pagtitig niya, sa paraan ng paghawak niya sa akin. Sharon, malalim at mabigat ang paghinga niya, parang pilit kinakalma ang sarili. Sabihin mong, itigil ko to at titigil ako. Alam kong yun ang tamang gawin. Alam kong dapat ko siyang itulak. Dapat kong sabihin na mali to.
Pero hindi ko nagawa. Tahimik akong nakatitig sa kanya. At sa halip na isang pagtanggi, ang narinig niya mula sa akin ay isang mahina, halos hindi maririnig na bulong. Wag. Nakita ko kung paano lumabo ang mga mata niya. Kung paano siya napalunok. Parang hindi makapaniwala sa narinig niya. Pero hindi na niya ako tinanong ulit. Sa halip, naramdaman ko ang mas madiin niyang paghawak sa akin. Ang mas malalim niyang paghinga bago niya muli akong hinalikan. Ngayon, mas mariin, mas hayok, pero hindi nagmamadali. At sa gabing yon, sa gitna ng katahimikan, sa damuhang saksi sa bawat hibla ng tukso na unti-unting bumabalot sa amin, bumigay ako. Bumigay kami. At alam, humihingal kaming dalawa, parehong tahimik, parehong hindi alam kung dapat bang magsalita o hayaan na lang ang katahimikang bumalot sa amin matapos ang nangyari. Ramdam ko pa rin ang init ng katawan niya, ang lagkit ng tingin niyang parabang gusto pang ulitin ang lahat, pero may halong pag-aalinlangan sa likod ng mga mata niya. Nakahiga ako sa damuhan, nakatingala sa madilim na langit, ang liwanag ng buwan, ang tanging saksi sa ginawa namin ni Ninong Barok. Mali. Paulit-ulit na sinisigaw nang isip ko ang salitang yon, pero bakit sa puso ko parang hindi ko kayang pagsisihan? Dahan-dahang gumapang ang daliri niya sa braso ko, banayad ang haplos parang sinusuri kung may pagsisisi sa bawat galaw ko. Hindi ako kumibo. Hindi ako lumayo. Sharon, mahina pero basag ang boses niya. Hindi. Ako tumingin sa kanya. Pero ramdam kong nakapako ang mga mata niya sa akin. Parang hinihintay ang kahit anong reaksyon mula sa akin. Galit ba? Takot? Pagsisisi? Pero wala. Dahil sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Bumangon. Siya mula sa pagkakahiga, sumandal sa siko niya habang pinagmamasdan ako. Ayos ka lang? Tanong niya. Mababa ang boses, puno ng pag-aalala. Napakagat ako sa labi, sa kadahan-dahang tumingin sa kanya. Nasa mukha niya ang bakas ng pangamba, pero mas nangingibabaw ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Parang pagkagulat sa sarili, sa kung paano siya nadala sa isang bagay na hindi dapat nangyari. Huminga ako ng malalim bago bumangon rin. Inabot niya ang kamay ko. Pinisil yon. Parang sinasabi niyang andito lang siya. Napatingin ako sa kanya. At sa pagkakataong yun, hindi ako nakaiwas sa tanong na gustong-gusto niyang sabihin, pero hindi niya magawang bitawan. Ano tayo pagkatapos nito? Tahimik akong napalunok. Ano nga ba kami? Si Ninong, 40 taong gulang. Kapatid ng tatay ko sa fraternity. May respeto ng pamilya namin. Ako, 25. Ang inaanak niya. Pero ngayong nangyari na ang hindi dapat mangyari. Ano na kami? Alam kong may mali sa ginagawa namin. Pero, bakit parang hindi ko kayang tapusin to? Bumuntong hininga ko. Sa kahinigpitan ng hawak ko sa kamay niya. Hindi ko alam. Sagot ko ng matapat. Pero, ayokong magsisi. Saglit siyang natigilan. Tiningnan niya ako, tapos dahan-dahang sumilay ang isang mapait na ngiti sa labi niya. Tukso ka, Sharon. Bulong niya. Napangiti ako. Ikaw rin, Ninong. At bago pa namin mapigilan ang sarili namin, muli niyang hinawakan ang mukha ko. At sa pangalawang pagkakataon, naglapat ang labi namin. Mainit. Matagal. Mas maalab kaysa sa una. At sa mga sandaling yon, alam kong hinding-hindi na kami makakabalik. Hindi ko alam kung ilang beses nang nagtagpo ang labi namin ni Ninong Barok sa gabing yon. Hindi ko na rin maalala kung ilang ulit akong napapapikit habang hinahagod niya ang bawat bahagi ng balat ko na hindi dapat niya hinahawakan. Pero sa bawat sandali, sa bawat paghinga naming pareho,
Unti-unti akong lumulubog sa isang bagay na alam kong hindi ko na kayang takasan. Nasa bisig niya ako, nakasandal sa dibdib niya. Ramdam ko ang bigat ng braso niyang nakayakap sa akin. Mahigpit. Parang ayaw na akong pakawalan. Ramdam ko rin ang unti-unting pagbalik ng realidad. Ang malamig na simoy ng hangin na tila nagpapaalala na mali ang lahat ng nangyari. Pero wala akong naramdamang pagsisisi. Kahit dapat ay mayroon. Hinawakan niya ang kamay ko. Marahan lang. Parang natatakot siyang baka bumitaw ako. Tumingin ako sa kanya. Madilim ang paligid pero aninag ko ang anyo niya sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang lalim ng tingin niya. Parang may gustong itanong. Pero hindi niya magawang sabihin. Sharon. Bulong. Niya, hindi ako sumagot. Hinayaan kong lumutang ang pangalan ko sa hangin. Hinayaan kong maramdaman kung paano niya iyon binigkas. Mabagal, puno ng init, at may halong pagkalito. Dahan-dahan niyang hinaplos ang pisngi ko gamit ang magaspang niyang daliri. Anong gagawin natin ngayon? Ang tanong na kanina ko pa iniiwasan. Ano nga ba ang gagawin namin? Alam kong hindi ito dapat mauulit. Alam kong kailangang putulin namin ito bago pa tuluyang mahulog ang isa sa amin. Bago pa tuluyang masira ang lahat. Pero nang tingnan ko siya, nang makita ko ang paraan ng pagtitig niya sa akin, alam kong hindi ko kayang sabihin ang dapat sabihin at sa halip hinawakan ko ang mukha niya. Sa isang iglap ako ang lumapit sa kanya. Ako ang humalik sa labi niya, marahan sa simula. Pero mas lalong lumalim nang hindi niya ako tinanggihan. Niyakap niya ako, mas mahigpit, mas mariin. Hindi niya kailangang magsalita para iparamdam sa akin na hindi rin niya kayang huminto. Sharon, muli niyang binigkas ang pangalan ko, ngayong mas mahina, mas puno ng pagnanasa. Napakapit ako sa balikat niya. Ramdam ko ang tensyon sa katawan naming dalawa at sa gabing yon, habang patuloy naming nilalabanan at sabay na tinatanggap ang tukso, isang bagay lang ang sigurado, wala na kaming kawala. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong bumabaon ang lihim namin ni Ninong Barok. Sa tuwing nagkikita kami sa bahay, sa harap ng pamilya, kailangan naming itago ang bawat titig, bawat sulyap na hindi dapat makita ng iba. Pero sa likod ng mga nakasanayang ngiti at casual na pag-uusap, may isang bagay na hindi na pwedeng itanggi. Ang init na patuloy na nag-aalab sa pagitan namin. Hindi namin ito napigilan, hindi namin ito tinapos. At sa tuwing nagkakataon na kaming dalawa lang, kahit saglit lang, kahit isang iglap lang, para kaming hinihila pabalik sa isa't isa. Katulad ngayon, nandito kami sa likod ng bahay, sa madilim na parte ng bakuran kung saan walang makakakita sa amin. Nakatalikod ako sa kanya, pero ramdam ko ang init ng katawan niya sa likuran ko, ang bigat ng mga mata niyang nakatitig sa akin. Sharon, mahina ang boses niya, pero mababa, punong-puno ng tensyon. Dahan-dahan niyang inilapat ang palad niya sa balikat ko, pababa sa braso ko, bago ito lumapat sa bewang ko. Nanghina ako sa dampi ng kamay niya. Mainit, maingat, pero may hawak na hindi ko kayang tanggihan. Alam kong delikado to. Alam kong isang maling galaw lang. Maaaring may makakita sa amin, pero bakit sa halip na lumayo, mas lalo akong napapapikit. Ramdam ko ang pagdikit ng labi niya sa balikat ko. Marahan lang, halos hindi ko maramdaman. Pero sapat na yon para gumapang ang kilabot sa balat ko, para bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ito tama, pero hindi ko rin kayang itulak siya palayo. Hinawakan niya ang baba ko. Dahan-dahan akong pinaharap sa kanya. Nakatitig siya sa akin, mahigpit ang hawak niya sa bewang ko, parang pinipigilan ang sarili niya. O baka sinusubukan lang niyang basahin ang nasa isip ko. Sabihin mong itigil ko, bulong niya. Tahimik akong napalunok.
Dapat sabihin ko, dapat tapusin ko na ito. Pero imbes na magsalita, ako pa mismo ang lumapit sa kanya. Ako pa mismo ang gumapang ang kamay sa batok niya, hinila siya palapit, at sa isang iglap, naglapat ulit ang labi namin. Mas mainit, mas matindi, mas delikado. At sa pagitan ng dilim at ng tahimik na paligid, isang bagay lang ang malinaw. Hindi na namin kayang umatras. Mabilis ang tibok ng puso ko habang nakasandal ako sa pader ng madilim na sulok ng bakuran. Sa di kalayuan, naririnig ko ang tawanan ng mga kamag-anak namin sa loob ng bahay. Walang kamalay-malay sa nangyayari rito. Sa likod ng dilim, kung saan kami ni Ninong Barok ay hindi na makaalis sa bitag ng sarili naming ginawa. Nasa harapan ko siya ngayon, nakadikit halos ang katawan niya sa akin. Ang mainit niyang hininga dumadampi sa pisngi ko. Ang isang kamay niya ay nakasandal sa pader. Ang isa naman ay mahigpit na nakapulupot sa baywang ko. Sharon, mahina niyang bulong, mababa at punong-puno ng tensyon. Ramdam kong hinihintay niyang ako ang unang umatras. Hinihintay niyang sabihin ko na mali to, na itigil na namin bago pa kami mahuli. Pero hindi ko ginawa. Sa halip, ako pa ang unang gumalaw. Dahan-dahan kong itinaas ang kamay ko. Hinaplos ang dibdib niya. Ramdam ang tibok ng puso niyang kasing bilis ng akin. Nang makita kong unti-unting lumalabo ang mga mata niya sa tindi ng emosyon. Lalo akong nakaramdam ng kilabot sa katawan ko. "Anong ginagawa mo sa akin, Sharon?" Tanong niya. Halos parang siya mismo hindi makapaniwala sa nangyayari. Hindi ako sumagot. Sa halip, dahan-dahan kong inilapit ang mukha ko sa kanya. Hinayaan siyang maramdaman ang init ng hininga ko habang unti-unting naglalapit ang mga labi namin. Alam naming mali. Alam naming delikado. Pero sa sandaling iyon, wala nang ibang mahalaga. Hinawakan niya ang batok ko at sa isang iglap, naglapat ulit ang mga labi namin. Mas marahas, mas puno ng pangungulila. Para bang wala nang bukas, para bang sa isang segundo lang, may maaaring sumabog at mahuli kami sa aktong hindi na namin kayang itanggi. "Shit!" Bulong niya nang bahagyang maghiwalay ang labi namin. Ang noo niya nakadikit sa noo ko. Dapat hindi na to nangyayari. Pero kahit pa sinabi niya iyon, hindi siya bumibitaw. Sa halip, mas hinigpitan niya ang hawak niya sa akin. Parang gusto niya akong ipaalala sa sarili niya. Napapikit ako. Nilabanan ang bumabangong katotohanan sa isipan ko. Hindi na ito basta tukso lang. Isa na itong pagkagusto. Isa na itong bagay na hindi basta-basta mawawala. At habang mas lalo naming nilulubog ang sarili namin sa apoy, mas lalo naming inilalagay sa alanganin ang lahat. Malamig ang hangin sa labas, pero sa loob ng kwarto mainit. Kahit pa maliwanag ang ilaw, may dilim sa pagitan naming dalawa. Isang lihim na hindi dapat ilabas. Isang tukso na hindi na namin kayang paglabanan. Nakahiga ako sa kama, ang mga mata ko nakatuon sa kisame, hinihingal pa mula sa nangyari. Sa tabi ko, nakahiga si Ninong Barok, walang sinasabi, pero ramdam ko ang bigat ng tingin niya sa akin. Ang kanyang palad, mabigat at mainit sa hita ko, gumuhit ng pakiramdam na hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi siya kumikilos, parang pinapakiramdaman kung paano ako tutugon. Kung itutulak ko ba siya, o hahayaan siyang manatili roon. Pero hindi ako gumalaw. Dahil gusto kong maramdaman siya. Dahil ayokong matapos ang sandali naming dalawa. "Sharon," mahina ang boses niya. Parang may gusto siyang sabihin, pero hindi niya alam kung paano sisimulan. Huminga ako ng malalim, pinakiramdaman ang sarili ko. May takot, oo. May kaba. Pero higit sa lahat, may isang bagay na ayaw kong aminin. Nang malakas, gusto ko siya, at gusto kong nandito siya.
Dahan-dahan akong bumaling sa kanya. Nagtagpo ang mga mata namin. Hindi ko alam kung anong nakikita niya sa mga mata ko. Pero nang makita kong lumalim ang titig niya, alam kong pareho lang kami ng nararamdaman. Hindi ko siya pinigilan nang lumapit siya. Hindi ko siya tinulak nang idantay niya ang noo niya sa noo ko. Sa halip, ako mismo ang nag-abot sa kanya. Ako mismo ang humawak sa mukha niya. Hinaplos ang pamilyar niyang balat. Hinayaang gumapang ang init ng katawan niya sa akin. Sharon, muli niyang bulong at sa pagitan ng saglit na katahimikan, naglapat ulit ang mga labi namin. Mainit, mas malalim, mas hindi na iniisip ang magiging kahihinatnan. Sa gabing yon, alam kong wala na kaming kawala at ang mas nakakatakot, ayokong kumawala. Tahimik ang paligid, pero sa loob ng kwarto, parang may kung anong bumibigat sa pagitan naming dalawa. Nakaupo ako sa gilid ng kama. Nakayakap sa sarili habang si Ninong Barok ay nakatayo sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas na parang may hinihintay. Hindi ko alam kung ano. Baka sagot, baka linaw, o baka tapang para tanggapin ang katotohanan na matagal naming iniiwasan. Alam naming mali. Alam naming hindi ito maaaring magtagal. Pero bakit ang hirap bumitaw? Ramdam ko pa rin sa balat ko ang init ng haplos niya. Ramdam ko pa rin ang bigat ng tingin niya habang dahan-dahan siyang lumalapit. Parang huling pagkakataon na niyang gagawin ito, Sharon. Mahina ang boses niya, puno ng bigat. Pero sa ilalim ng tono niya, may pag-aalinlangan. Hindi ako sumagot. Naramdaman ko na lang ang mga daliri niyang marahang humawak sa baba ko. Iniangat ang mukha ko para magtagpo ulit ang mga mata namin. Mainit ang palad niya, magaspang, pero mas hinahanap-hanap ko kaysa sa dapat. Kailangan nating itigil to. Mahina niyang bulong. Bumigat ang dibdib ko. Kahit alam kong darating ang sandaling to, hindi pa rin ako handa. Napayuko ako, pinilit, pigilan ang luhang namumuo sa sulok ng mga mata ko. Hindi ako pwedeng umiyak. Hindi ako dapat magpakita ng kahinaan. Pero paano ko pipigilan ang sarili ko kung siya mismo ang dahilan ng bawat pintig ng puso ko? Ramdam kong lumuhod siya sa harapan ko. Hinawakan niya ang magkabila kong pisngi at pinunasan ng luhang hindi ko na malayang tumulo na. Kung iba lang siguro ang sitwasyon natin, bulong niya. Pero hindi niya tinapos ang sasabihin. Kasi alam naming pareho, walang ibang sitwasyon. Ito lang. Kami lang, at dito na ito nagtatapos. Marahan akong tumango, pilit, nang ngumiti kahit ang sakit ay bumabakat sa loob ko. Alam ko, Ninong, mahina kong sagot. Sa huling pagkakataon, hinawakan niya ang kamay ko, hinalikan ang likod ng palad ko. Isang paalam na mas ramdam ko pa kaysa sa kahit anong salita. At nang tumayo siya at lumabas ng kwarto, doon ko lang naramdaman ang tunay na bigat ng pagkawala niya. Doon ko lang napagtanto na kahit anong init ang pinagsaluhan namin, hindi nito kayang labanan ang katotohanan kailanman. Hindi kami pwedeng mga kasirin. Hindi lahat ng init ay dapat hayaan. May mga apoy na kapag pinatagal mo, mas lalo lang lalalim, mas lalong magiging delikado. Para kay Sharon, minsan hindi sapat ang nararamdaman para ipaglaban ang isang bagay na alam mong mali mula sa simula. Sa huli, ang ilan sa ating pinakamaiinit na lihim, kailangang manatiling lihim magpakailanman. Hanggang sa susunod na kwento, dito lang sa inyong paboritong tagapagtanggol ng mga lihim, ako si DJ Serene.